Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at umiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Na makita sila ay sinabi niya, "Mayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Isa sa pinakamahalagang ugali na natutunan natin nung tayo po ay maliit pa, no? Bago pa lang tayong nagsisimulang lumakad o makapagsalita. Ang isa sa mga itinuturo ng mga magulang, yung salitang thank you o kaya salamat. Diba kapag binibigyan yung mga bata o may nagbigay, sasabihin nyo, ano sasabihin? Ha? Salamat po o thank you po. Pero ano nangyari? Bakit nakakalimutan na natin ituro ito? O bakit nakakalimutan nating sabihin ito? Simpleng mga salita pero malaki ang impact, no, sa ating pagkatao, yung pasasalamat. Kahit si Kristo, no, narinig natin sa ilang pahayag sa Ebanghelyo na siya po ay nagdarasal at nagsasabi, "Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama." Yan ay yung anak na ito, no? Pero hindi niya nakakaligtaan ang magpasalamat. Dito sa ating Ebanghelyo, no, nagtataka din si Jesus kasi meron pong 10 ketongin ang sumalubong sa kanya. Parang automatic na, no? Kasi ang dasal nila, "Mahabag po kayo sa amin, Jesus, Panginoon." Kasi kahabag-habag talaga ang kalagayan ng isang taong may ketong. Kasi nilalayuan ng pamilya, inilalabas sa komunidad, no? Pinan natin kailangan niyang i-quarantine, pero noon ay wala talagang gamot sa ketong. Kaya mamamatay na lang yan sa labas ng bayan. Pero dito, nagmakaawa sila. Kasi ito na lang yung kanila talagang maaasahan. No? Narinig nila sa Jesus, sinalubong nila, kahit bawal. No? Kahit bawal. Kasi makakahawa nga. Pero mula sa kalayuan, malakas nilang isinisigaw ang pangalan ni Jesus at nagmamakaawa sa Kanya. At nakita naman ni Jesus yung kanilang kalagayan, kaya't sinabi niya, "Sige, humayo kayo at magpasuri." At gumaling yung 10. Pero bakit sabi dito, no? Bakit isa lang? Hindi ba gumaling yung 10? Nasaan yung 9 para magpasalamat? O kaya naman, hindi man lang magpasalamat, pero para i-acknowledge yung kanilang kagalingan. Bakit isang Samaritano pa? Hindi pa Hudyo.
Samaritano. Kaaway ito, itinuturing na kaaway o kalaban ng mga Hudyo. Pero siya yung lumapit at nagsabi, no, sabi nga dito, na nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Sabihin niyo nga po, salamat Panginoon. Maraming bagay tayong dapat ipagpasalamat. Yung buhay pa tayo, salamat sa Diyos. Kahit na walang pera, salamat sa Diyos. Kahit na tumatanda na, salamat sa Diyos. Maraming bagay. No? Kaya lang nakakalimutan natin tingnan yung mga bagay na po pwedeng ipagpasalamat at nakatuon tayo dun sa mga bagay na po pwedeng ireklamo sa Diyos. Sa pagmisa natin, no, minsan marami po ang special intentions. Marami yung mga kahilingan, mga agarang paggaling, pero kakaunti lang yung misang pasasalamat. Ano ba? Dahil ba hindi pa binibigay ng Diyos ang kahilingan o sadyang nakalimutan natin magbalik para magpasalamat? Sa unang pagbasa, inia-address itong ng aklat ng karunungan sa mga may katungkulan, sa mga hari, no, na manatili silang tapat sa kanila pong tungkulin o sa kanilang pamamahala. Nung nakaripas na eleksyon ng barangay, masipag magsimba ang mga nangangampanya. Pero ngayon, matapos na manalo, nasaan na para magpasalamat? Pag may kailangan tayo, halos maglumuhod tayo, umiyak tayo, magpatira pa. Minsan, no, sa ibang simbahan, lumalakad pa ng paluhod. Kapag may kahilingan, kapag may sakit. No? Pero kapag gumaling, nakakalimutan natin yung magandang asal na magpasalamat. No, sa atin po, sa bawat araw, sa bawat sandali ng ating buhay, ay hindi natin makaligtaan itong ugaling ito ng pagpapasalamat. Amen?